Isang pambihirang pagkakataon po mga kaistorya na ang presidente ng Pilipinas na si PBBM ay umapak po sa balwarte ng mga Duterte, hindi po para sa usapin po ng politika, kundi po para ipadama at ipakita sa mga Davaoenyo ang pagmamahal ng gobyerno natin. Masasabi ko po dito mga kaistoryang literal na tiba-tiba dito ang mga Davaoenyo. Dahil hindi natin alam, actually nagulat ako ngayon ko lamang nalaman na si PBBM po pala mga kaistorya, yung kanyang pang world class na pabahay ay ginawa din po niya sa Davao City. Isipin ho ninyo mga kaistorya, mahigit 40 o kulang-kulang 50 buildings na bawat isa'y taglilima o taga-anim na palapag pala ang ipinatayo ni PBBM sa Davao City. At humigit kumulang 7,000 units po mga kaistorya ang nilalaman ng mga buildings na yon. Ibig sabihin po nun mga kaistorya ay 7,000 mahihirap na Davaoenyo na pamilya ang makikinabang. Isipin ninyo ito mga kaistorya yung kalidad ng pabahay ni PBBM. Hindi po iyan yung mga row house na typical na pabahay ng gobyerno. Hindi. Kasi ako nakapag-cover po ako ng pabahay ni PBBM sa Cavite. Talagang masasabi ko po ay yung mga condominium type na pang world class at talagang matibay ang mga pundasyon. Dahil nakita ko mismo personal sa mga mata ko. At nagawan ko pa yun mga kaistorya ng dedicated content. Nag-live pa nga po ako doon mga kaistorya. Isipin niyo pang world class na condominium type ang ibibigay ng gobyerno natin sa mga Davaoenyo at 7,000 mahihirap na pamilyang Davaoenyo ang makikinabang dito. Kaya nga tama yung terminong sinabi ko na tiba-tiba ang mga Davaoenyo dito. Yan po mga kaistorya ang mga magandang balita na ihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare naman po at pakilike para malaman po ng ating mga kababayan. Ipakita ko nga sa inyo yung mga lehitimong references natin mga kaistorya. Baka meron pang hindi naniniwala dyan. Ito, totoo yan. Balita po yan ni Abantio. PBBM umapak sa baluarte ng mga Duterte. Kita ninyo. Sa kabila ng init sa politika, hindi nagpatinag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos bumisita sa isang pampanguluhang aktibidad sa Davao City na baluarte ng mga Duterte. Gusto ba ninyong makita kung anong klase yung pabahay na yan ng gobyerno natin sa Davao City? O sige, may mga photos po akong ipapakita sa inyo at meron din po mga kaistoryang mga video clip. At literal ito pa ha. Matapos bahain ang Davao City ay mismong pinapunta po mga kaistorya ni PBBM si DPWH Secretary Vince Dizon sa Davao para suriin po yung kalagayan ng lugar. Yung ilog na pinagmulan ng baha nandun, oo, si Secretary Vince Dizon. Ito na, yan yung pabahay. Bilangin niyo yung building na yan. Ilan yan? 1, 2, taglilimang palapag nga. At ilang buildings yan? Gaano kalawak yan mga kaistorya? At sabi pa ni PBBM, pinag-aaralan nila kung ganyan kalaki ang komunidad na yun. Kita ninyo, napakalaki talaga yan. Ilang ektarya kaya yan mga kaistorya, no? Ay pinag-aaralan din po ng gobyerno daw natin kung patatayuan na din dyan ang paaralan. Ay kasi nga mga kaistorya, kung tutuusin yan, ganyang karami, ay isang malaking barangay na po yan kung tutuusin. Oo, mga kaistorya, ganyan kaganda yung pabahay pala na pinatayo sa Davao City. Ayan yung literal na building na yan ha. Mga kaistorya, 5 palapag nga, ay ang lalaki pala. Grabe pala. Alam niyo kung ilang milyones ang halaga ng isang unit? Mga kaistorya, milyon. Ilang milyon. Isa naman kukut-kutin ng mahirap na pamilya yung 1,000,000 nga, 100,000 piso nga lang. Napaka-imposible ng kutkutin ng isang mahirap na Pilipino yan Kahit pa po magkanda baluktot siya sa pagtatrabaho sa loob ng isang taon, mahihirapan siyang makaipon ng 100,000 piso. Isipin ninyo yan. May malalaking tangke pa sa itaas. Ibig sabihin mga kaistorya, may permanente at magandang supply sila ng tubig. At may mga poste pa ng kuryente. May gandang supply din po ng kuryente. At nakikita rin naman ninyo magaganda ang kalsada.
Naku, grabe naman yan. Nakakainggit tuloy. Di ba? Mga ka-istorya. Ito, post po ng Facebook page ng Department of Human Settlements and Urban Developments or DHSUD. Papakita ko sa inyo mamaya yung video clip ha. PBBM visits expanded for PH in Davao City a day after citing DHSUD's massive gains in his fifth SONA. President Ferdinand Marcos Jr. accompanied by Secretary Jose Ramon Aliling on Tuesday inspect the People's Ville. Yun yung pangalan ha. Mga kastorya ng pabahay sa Davao City. People's Ville in Davao City. A housing project under the flagship expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program. During his brief stop, the President toured the township development and interacted with the beneficiaries composed mostly of minimum wage earners. Kita ninyo. Sana tigilan na yung pamumulitika, no? Sana tigilan na yung awayan sa politika, no? Tumulong na lamang sana tayo sa gobyerno para pagandahin ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ano po, mga ka-istorya? Anyway, wag din tigilan yung laban sa corruption. Papanagutin lahat, magkabilang panig. Walang dapat piliin, di po ba? The People's Ville project is being implemented by DHSUD's key shelter agency, the Social Housing Finance Corporation, and supported by Pag-ibig Fund. It is designed to generate, tingnan ninyo, 7,200 condominium type. Hindi yung typical na pabahay ng gobyerno na row house, kagaya ng binabanggit ko kanina na walang maayos na CR, walang maayos na supply ng tubig, walang maayos na supply po ng kuryente, walang maayos na access po mga kaistorya sa palengke, sa paaralan, sa trabaho, tinatapon pa sa pagkalayo-layong lupalop, ang layo sa trabaho, ang layo sa paaralan, ang layo sa palengke, ang layo sa ospital. O ito, sabi nga pang-tao talaga. Sa Barangay Riverside, Kalinan District daw po yan. Kita ninyo mga kaistorya, sana naman tigilan na po natin ang bangayan sa politika. Sana magkaisa na lang uli para magtulungan sa pagpapaganda ng pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi yan naman po ang mandato ng mga elected official, mga kaistorya. Tingnan nyo, ganda oh. Ang ganda. Para tuloy nakakainggit. Di ba? Tingnan nyo naman yung building at kalsada, ang lawak. Oh, iba ang pabahay ng gobyerno ngayon. Pang-tao talaga. Ito, si PBBM ito. Wait nga, paliitin ko nga itong para makita ninyo ng ma-explain natin. O, tingnan niyo yung mga building ha. Kung gaano kagaganda at kalalaki. Modern design po. Kaya nga sabi ko kanina, pang world class. Dahil literal ko nga po nakita yung isa sa pabahay ni PBBM sa Cavite na feature ko po yun. At nasabi ko sa inyo dati na tayo po ay may knowledge kahit pa paano sa construction works dahil dati naman po tayong nangungontrata ng mga construction works. Isa po sa mga naging dating hanap buhay. Well, pang maliitan lang naman, hindi pang big time. O ayan, binibrief, tinutour si PBBM. Ayan o, ang lawak. May parke pa, may basketball court. Malawak. Alam niyo ang komunidad, malaki ang epekto sa pag-iisip ng tao kung anong klase yan. Kita ninyo. Pagkaganda, no? Oh. Ngayon ito, ipakita ko sa inyo yung video clip na may sinabi pa si PBBM mas siguro kung mas matutuwa kayo sa maririnig nyong sasabihin po ni PBBM. Ito yung video clip. Wait lang, palakihin ko ng kaunti, ganyan, para makita pa ninyo na mas maayos yung pabahay ha. Yan. O, kita ninyo? Oh, ganyan kaganda ang hahaba ng building. Wow, linis. Oh. Condominium type nga. Pangmayaman nga mga kaistorya. Kung bibili ka sa sarili mong bulsa, can't afford ka niyan. Ako, can't afford akong bumili. Mahirap ako kahit ako vlogger lang, mga kaistorya, can't afford ako. Ayan o. Kita ninyo. Wow. May mga nakatira na eh. Hindi pa po daw po tapos yan. Patuloy pang may pinatatayin kasi mahigit nga daw pong yan eh. May existing na nakatayo tapos magpapatayo pa daw ng 42 buildings na tagli-5 palapag. Kaya napakarami palang makikinabang. O, tingnan ninyo. Nakikipag-interact pa si PBB. Mahilig siya sa mga bata.
Ako mahilig ako sa mga bata. At tapos pag nakakakita ako ng batang lalaki, parang pakiramdam ko ang sarap-sarap asarin. Ganun ako eh. Sinong relate dyan? Okay, atras ko ng konti ha, para hindi ninyo ma-miss yung detalye. Kasi tinanong ng journalist si PBBM, palitin ko na ng konti. Ganyan na lang. Sige, play natin. Sir, how is this compared to this? Your mother's bliss. Well, it's bigger, and higher compared. Kasi syempre we are progressing now. At hindi na tayo kasi dati ito sa house and lot talagang pinag-uusapan, except sa cities na ginagawang mid-rise. Dati 5 stories. So ito, ganun din, 1, 2, 3, 4, 5, pero mas malaki yung building. Si Secretary Vince Dizon, no, yung nasa likod ni PBBM. At hindi ganito karami sa isang development. So we're hinigitan pa yung Bliss project ng kanyang mga magulang. looking just to see. Hindi pa tapos to. Ang idadagdag pa ilang building pa? 42. Oh, di ba? May existing ng mga buildings, nakita nyo naman sa mga photos at sa mga videos na pinakita ko sa inyo, may 42 buildings pa na idadagdag na ipapatayo. Taglilimang palapag. Pagkarami. Humigit kumulang 50 buildings nga. Buildings ito. So 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito. Tinitingnan ng planning ng mga nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela, baka pwede na lahat ng pinuntahan namin may bata eh. So baka kailangan ng eskwela, pero basta kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan ng mga bata, walang malapit na palengke, walang hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay. Okay. We'll be continuing. Siguro lahat ito, yung buo nito matatapos by end next year. Sakali, makasakali. Then matatapos natin yan by the end of next year, lahat ng 42 na buildings. Wow. At isa pang bagay, nandito si Sec Vince Dizon, magpapaiwan sa rito, pupuntahan niya lahat ng nabaha in the southern portion. Dahil problema, meron palang master plan yun na 2023, for whatever reason hindi ginawa. Bakit? Sa yung mga ibang project. Kaya't babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na. Para hindi na tayo makakakita ng baha na Bakit? ng nakita natin recently. So pupuntahan agad, sir, yung sa Actually, it is already, well, pag-ibig is paanin ng pag-ibig. Alright. Okay. May master plan daw, flood control yun project. Hindi ginawa 2023. Bakit? Paging di City Hall of Davao City, why? Ngayon ito tungkol kaya Secretary Vince Dizon. May pinagalitan si Secretary Vince Dizon na opisyal po ng DPWH Davao City. Bakit? Ito yan. Ipakita ko muna sa inyo yung pagbisita niya ha. Doon po mga kaistor sa lugar na binaha sa Davao City. Tapos isunod naman natin yung sabi ng mainstream ay pinagagalitan yung opisyal ng DPWH Davao City. Sige, play natin to. Radyo Pilipinas. Yan yung binaha. Lalo na yung may mabibigat na kam. Ito kaya ay masisiyahan. Paano natin ililiyan? Ipondo naman kayo. QRS tempo. May pundo naman pala. QRS tempo. QRS nyo ito, pagawa nyo na ito kaya. May pundo naman pala Oo, pagawa nyo na ito agad. Kasi masisira yan. Pero sir, extend natin ang konti yung Tataas. Ayan yung opisyal ng DPWH, yung kausap niya. So, pagbali dito maapas. Kasi ang ilog po natin pag bali dito. Siguro yung yung parang wall na yan, anong tawag diyan? Hey, gas na dyan. Taasan pa, pati yung tulay.
Gano'ng katagal ka po? Hindi, oo. Nagda-dredging ba tayo sa outfall? Mababaw na to. Mababaw na daw yung ilog. Why? Pero kaya nasa nag-dredge? Hindi nagde-dredge. 10 years? Ah! Mababaw na yung ilog. Kaya umapaw yung baha. Kasi hindi nagde-dredge. 10 years ago, yung huling dredge nila, bumababaw talaga ang ilog. Yung ilalim niyan, putik to, purpo. Talagang bumababaw yan. Kung malaki ang baha, anong mangyayari? Aapaw talaga. Mapapagalitan nga kayo. Gano'ng katagal ka naman sa district? So, gano'ng, saan ka? Sa Maintenance ako, sir. Pero oo. Kaya kayo nasa nag-dredge dito? 15 years ago, sir. Bakit hindi kayo nagde-dredge? Teka, bakit hindi kayo nagde-dredge? Naku, regular dapat ang pagde-dredge. Waterway yan eh. Bakit hindi nagde-dredge? Nakasimangot na si Secretary Vince. Pero kasama na ito. Nakasimangot na, oh. Oo, ngayon lang yun eh. Oh, inis na. Diba? 10 years, walang dredging dito. Bakit ang aapaw mo? Oh, normal. Ang nakakabilib kay Secretary Vince, mabilis umaksyon. Ang ulan doon sa bundok. Kaya nga, so ibig sabihin mo, maliit na yung capacity ng ilog. Makipot, tsaka mababaw. Anong definite? Ay, wait lang. Panawagan po kay Secretary Vince Dizon ng DPWH. Pakiayusin nyo naman po ang highway ng Maharlika Highway from Quezon Province to Bicol. To Camarines Norte. Baku-bako, sir, hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Baku-bako talaga. Nahihirapan po ang mga commuters dyan. Pagbatimento ka. Kasi kung 10 years na ang last na dredge. Di ba nabalita yung Maharlika Highway daw somewhere dyan in Quezon Province? So, yung papunta ng Bicol, inayos na raw ng DPWH. Actually, may nakita nga akong vinisita na ni Secretary Vince Dizon doon. Pero, hindi hindi buo na mula Quezon Province hanggang Camarines Norte, dyan sa may Santa Elena, ay naayos talaga. Marami pa rin pong portion na talagang baku-baku, butas-butas po. Hanggang ngayon, panuorin nyo po sa mga travel vloggers. Makikita nyo, usually yung mga motovlog. Wala na, puro putik-putik na sa ilalim. Silted na tayo. Silted na talaga yan sa tagal eh. 10 years na nung huling nag-dredge eh. So, walang dredging dito the last 10 years. Ito yung sabi, Radyo Pilipinas pa rin ito panoorin. Sinermonan ni Secretary Vince ang isang opisyal ng DPWH Davao City Engineering Office matapos malaman na walang dredging na isinagawa. Isa nakalipas na 10 taon yon. Palakin ko muna ha, para mabasa ninyo kahit paano yung caption. Ayan o. O sige, paliitin ko uli. O, play na natin. Kaya before last week, kaya last na nagkaroon ng event na gano'n, na walang ulan tapos sa bundok lang. Kaya naalala. 7 years ago, sir. Okay, that's my point. Ibig sabihin, from 7 years ago, sabi mo 10 years, walang dredging. Oh. Ibig sabihin, mababaw na to. Hindi na niya kaya, kaya umapaw ng gano'n. Kasi walang ulan. Tama ba ako? Walang ulan dito, di ba? Nung nagbaha, walang ulan, di ba? Sa bundok So, po, ang sir. ulan sa bundok. Kita ninyo. Paano pa pag bumagyo? O yun na, mas malala. Bundok, patay na tayo. Kawawa naman yung mga tao. Hindi kayo nag-dredge. Diba? Bakit walang pondo? Hindi mo mahal dredging. Sa-dredge tayo dito at asa. Oh, Davao City. Unang-una, trabaho ng LGU yan. Davao City Hall.
Dapat kasi minomonitor din ang mga lokal na opisyal yung mga ganyan. O, tingnan ninyo. Magpabiglag tayo ng equipment. Iyan ang equipment. Kulang kasi sigurado. Dapat kasi mga kaistorya, ang mga local government officials lumalabas talaga sa area ng kanila pong mga nasasakupan. Para makita nila. Hindi pwedeng nandun lang sa opisina. Hindi, pero kung yan, kailangan magbayad na rin kayo para sa o kaya magpadala tayo ng mga bago. Discuss na po namin yung topic. Sa Davao River, nagdodredge mo tayo. Wala rin. Oh, wala rin. Na, Davao River, hindi din po nagde-dredge daw. Opisyal na po ng DPWH Davao City ang may sabi niyan ha. Ito, tanong mo River to. yung Davao, sir, Davao River, palaging nakaschedule na teaching. Nakaschedule? May Nakaschedule o nakaschedule lang pero hindi ginagawa o ginagawa. Ginagawa naman daw. Kaninong distrito yung Davao River? Sa'yo, sa akin dito. Iyan ang na-dredge na doon. Yung EMD namin, Yearly yan eh. Yeah, dapat yearly yan. Pero dito sa Talomo, never. In the last 10 years. Ay, wait lang, napamura si Secretary Vince Dizon. Siguro hindi naman narinig Napamura. Siguro hindi naman narinig. Ewan ko lang kung narinig or what. Kaya ganun. gagawin na lang natin Sana hindi narinig, no? Kasi, alam nyo naman, ayaw kong kasi may mga minor de edad pong nanonood sa akin. 13 to 60 years old, may mga nanonood sa akin, mga kaistorya. Oo. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Paki-share naman po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa ating pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas. Salamat po. Sa susunod po ulit natin na content.